Inagaw muli ni Kuon ang bola at ipinasa kay Junichi Wanima. Mabuti na lamang at napigilan siya ni Lemon. Dahil mahihirapan na silang makabawi kung pumasok ito. Dahil 5 minuto na lang ang natitira at ahead pa ng isa ang kalaban. Sinabi ni Kisuk na dito na matatapos ang karir ni Chigiri. Naiinis na si Chigiri sa kanyang sarili. Naalala niya nang sumali siya sa team ng kanilang school. Kung saan naging kagrupo niya ang magkapatid na Wanima. Masyadong mayabang ang dalawang ito, lalo na sa mga trainees. Kaya hinamon niya ang dalawa na kung matatalo niya ang magkapatid ay hindi na niya kailangang sumunod sa kanilang utos. Hindi nila kayang pigilan ang kanyang bilis at ang kakayahan niyang makapuntos. Napansin rin ng kanilang coach ang kanyang husay. Dahil dito lahat ng kanilang mga strategies ay umikot na lang kay Chigiri. Dito na nagsimulang mainggit ang magkapatid na Wanima sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan ay na-injury si Chigiri. Sa kanya na lang kasi umiikot ang kanilang mga play, kaya napuwersa at bumigay ang kanyang tuhod. Sinabi ng doktor na matindi ang kanyang injury. Mabuti na lang at siya ay bata pa kaya may pag-asa pa itong gumaling. Natakot si Chigiri at sumailalim siya sa rehabilitasyon ng ilang buwan. Sa huling pagsusuri ng doktor ay sinabi niya na kung magkakaroon ulit siya ng injury sa parting ito, ay maaaring hindi na siya makalaro ng football. Tumatak sa utak ni Chigiri ang sinabi ng doktor at simula noon ay natakot na siyang gamitin ang 100% ng kanyang bilis. Para bang ikinadena siya ng kanyang pag-iisip. Dumating na ang huling 3 minuto ng laban. Sinabihan ni Isagi na gumalaw si Chigiri dahil may natitira pang oras at hindi pa tapos ang lahat. Nabawi ng Team C ang bola. Ngunit kagaya ng nangyari kanina ay wala na naman makitang open si Isagi. Kulang na kasi sila sa miyembro dahil kumampi na si Kuon sa kalaban, kaya lahat sila ay bantay sarado. Mauubos na ang oras, kaya wala nang nagawa si Isagi kung hindi ang pilitin na makascore. Ngunit napigilan siya ng isa sa magkapatid. Sinabi ni Chigiri na parang tanga si Isagi na hinahabol ang bola. Ngunit napagtanto niya na kagaya rin siya ni Isagi dati. Nangangarap na maging pinakamalakas sa mundo at ibinibigay ang lahat upang manalo. Dahil dito umapoy ang kanyang damdamin. Hindi na sa kanya mahalaga kung siya man ay ma-injury pa dahil wala na rin naman siyang karir kung matatalo sila ngayon. Kung ito na ang kanyang huling laban ay gusto niya pa ring maging pinakamahusay na striker sa lahat. Naramdaman ni Isagi ang intensyon ni Chigiri. Kaya sinipan niya ng malayo ang bola papunta sa kanyang unahan. Iniisip ng buong Team W na sablay ang ginawa ni Isagi dahil wala namang tao sa lugar na yon. Ngunit nagulat silang lahat nang makita si Chigiri na mabilis na sumusugod. Sinubukan pa nilang pigilan siya, ngunit hindi nila ito nagawa. Nakapunto si Chigiri at tabla na ngayon ang kanilang score. Galit na galit ngayon ang buong Team W kay Kuon. Kaya binugbog nila ito kahit hindi naman niya alam na nakarecover na sa injury si Chigiri. Pinigilan sila ni Isagi at umawat na rin si Kunigami. Kaya nakatakas si Kuon. Ipinakita sa kanila ang score ng kabilang laban. Kung saan inilampaso ng Team V ang grupo nila Baro. Napagdesisyonan ng grupo na sama-samang kumain upang mapagsaluhan ang kanilang reward. Ngunit narinig nila si Kuon na kausap ang Team V. Hindi pa rin siya nagbabago at ibinibenta na naman sila sa kalaban. Mabuti na lang at iba ang ugali ng mga ito. Hindi sila nakipag-areglo sa kanya dahil kumpiyansa sila sa kanilang kakayahan. Kinabukasan sa kanilang meeting ay sinabi ni Lemon ang masamang balita. Naging tabla rin ang laban ng Team Y at Team W. Dahil dito napunta ang kanilang grupo sa pangatlong pwesto at delikado na naman silang matanggal. Wala nang ibang solusyon kung hindi ang manalo sa kasunod nilang laban. Ngunit paano nila gagawin ito kung kulang na sila sa miyembro at hindi rin madaling kalaban ang Team V? Hindi na rin nila maaasahan si Kuon dahil ayaw na niyang sumali sa grupo. Kampante na kasi ito sa dami ng kanyang puntos na hindi siya matatanggal kung matalo man ang kanilang grupo. Sinabi ni Lemon na ang pinakamalakas na players sa kalabang grupo ay ang tatlong ito. Lahat sila ay may higit sa 5 puntos. At kung hindi nila matatalo ang grupong ito ay siguradong matatanggal na sila sa Blue Lock. Lumipat ang eksena sa kabilang grupo. Tinanong ni Tsurugi kung bakit hindi siya nagpa-practice. Sumagot si Nagi na hindi na niya kailangan. Sinabi naman ni Reo na pabayaan na lang siya. Alam kasi ni Reo kung gaano kahusay si Nagi. Si Reo ay isang anak mayaman na mahusay sa maraming bagay. Dahil dito mabilis siyang maboring dahil wala ng challenge ang kanyang mga ginagawa. Isang araw ay nadiskubre niya ang larong football at napamahal siya rito.
Subalit ang kanyang mga magulang ay hindi sang-ayon sa kanya dahil gusto nilang siya ang magmana ng kanilang negosyo. Sinabi nila na dahil late na siyang nagsimula ay malabo nang maging professional player pa siya. Kaya naisip ni Reo na patunayan sa kanyang mga magulang na kaya niya ito. Hindi niya napansin na may nakaupo sa hagdan at nabangga niya ito. Nahulog ang hawak nitong cellphone, ngunit mabilis niyang nakuha ito gamit lang ang kanyang paa. Nagulat si Reo sa kontrol at husay niya kaya inaya niya itong maglaro ng football. Ngunit walang hilig sa sports si Nagi at ang gusto lang niya ay chill na buhay. Sinabi ni Reo na babayaran niya ito ng malaki upang maging masarap ang kanyang buhay. Sa isang kondisyon na magiging mahusay siyang football player kasama niya. Kinagabihan habang sila ay nagplaplano ay nagpakita si Coach Ego. Ipinakita niya ang bagong ranking ng kanilang grupo. Natutuwa naman si Kuon nang makitang siya ang nangunguna sa score. Sinabi ni Coach Ego na basura ang lahat ng kanilang puntos dahil ang lahat ng ito ay galing lang sa swerte. Sinabi niya na ang tunay na striker ay kayang ulitin ang mga nagawa niyang goals, samantalang sila ay swertehan lang. Kailangan nilang pag-aralan kung paano nila nagawa ang kanilang mga puntos at ulitin ito gaano man karami ang nakadepensa. Kailangan din nilang magkaroon ng kumpiyansa na kaya nilang manalo at hindi lang umaasa sa kanilang swerte. Napagtanto ni Isagi na hindi sila mananalo kung hindi niya itutulak na i-improve ang sarili. Kaya pumunta siya sa training room. Dito ay nakita naman niya si Baro na nagsasanay. Tinanong ni Isagi kung paano siya magiging kasing husay ni Baro. Ngunit wala sa personalidad ni Baro ang maging trainer. Sa halip ay kinalaban siya nito ng one-on-one. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng diskarte, ay nakapuntos na sa kanya si Baro. Nagulat si Isagi dahil halos 20 metro ang layo ng goal sa kanila, ngunit napuntirya pa rin ni Baro ang kantuhan nito. Sinabi ni Isagi na isang round pa kahit na ayaw na siyang kalabanin ni Baro. Kagaya pa rin kanina ay nakapuntos ulit si Baro at pumasok na naman ito sa corner ng goal. Napagtanto ni Isagi na ito ang skill ni Baro kaya sinabi niyang pipigilan na niya ito ngayon. Hindi na niya pinalapit sa 20 metro si Baro at binantayan ito ng mahigpit. Ngunit napansin ni Baro ang kanyang intensyon at tumira sa mas malayong distansya na 27 metro. Inakala ni Isagi na napag-aralan na niya si Baro, ngunit mas halimaw pa pala ito sa kanyang inaasahan. Nagpasalamat siya kay Baro kahit na ang ginawa lang naman nito ay ang ipamukha sa kanya ang kanilang agwat. Kinabukasan ay nagsimula na ang kanilang laban. Sa hindi inaasahan, ay maayos ngayon ang kondisyon ng Team C. Dahil kahit papaano ay napipigilan nila si Reo at Nagi. Pati na rin ang mga malayong tira ni Tsurugi. Nakuha ni Isagi ang bola at ipinasa ito ng malayo kay Gagamaru. Tumira si Gagamaru ngunit sumablay ito. Nasa momentum na silang lahat hanggang sa makuha ni Reo ang bola. Tiningnan niya si Nagi at sinipa ang bola ng sobrang layo. Akala nila ay walang makakakuha nito, ngunit inabot pa ito ni Nagi at nakagawa ng puntos. Dito na-realize ni Isagi kung gaano kalayo ang kalidad sa kanila ng kalaban. Titira sana si Kunigami mula sa malayo, ngunit mabilis siyang naagawan nila Reo. Pinasa niya sa harap ang bola, at dumipensa naman agad sila Igarashi at Reichi. Ngunit pinigil ni Nagi ang bola, at nagulat sila lahat. Tumira siya ng overhead kick kaya ahead na sila ngayon ng 2 puntos. Kasunod nito ay ipinasa naman ni Isagi ang bola kay Chigiri. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay mas mabilis pala sa kanya si Tsurugi. Nakuha niya ang bola at ipinasa kay Reo. Sinabi ni Isagi na bantayan ng mabuti si Nagi. Ngunit ipinasa ni Reo ang bola pabalik kay Tsurugi. Dahil bantay sarado si Nagi, kaya malaya siyang nakapuntos. Pinanghihinaan na ng loob ang Team C. Tila ba natalo na sila kahit hindi pa natatapos ang unang first half. Nagtataka si Isagi kung bakit parang nag-e-enjoy pa sa nangyayari si Bashira. Tinanong ni Bashira kung si Isagi ba ay natatakot sa mga kalaban. Sinabi niyang maaaring mahusay nga ang mga ito, ngunit madali lang ang solusyon dito. Kailangan lang nilang maging mas mahusay. Sumugod siya sa kalaban, at iniwasan isa-isa ang lahat ng depensa. Sa husay niyang mag-dribble ay hindi siya napigilan. Kahit ang mga kalaban ay napahanga niya sa pagdadala ng bola. Ang matindi pa rito ay nag-exhibition shot pa siya sa goal. Dahil dito nabuhayan ng dugo ang buong Team C. Napagtanto nilang lahat na kailangan nilang mahigitan ang kanilang limit. Dahil maaaring ito na ang huling laro nila sa Blue Lock. Nahirapan si Tsurugi sa depensa ni Chigiri kaya ipinasa niya kay Nagi ang bola. Mabuti na lang at napigilan ni Igarashi ang kanyang tira. Nakuha ni Kunigami ang bola subalit malayo pa siya sa 23 metro na kanyang shooting range.
Nakita niya na malabo na siyang makalapit dahil sa higpit ng depensa. Kaya kahit nasa 28 metro pa siya ay itinira na niya ang bola. Pinagkatiwalaan na lang niya ang kanyang abilidad. Nag-evolve si Kunigami at pumasok ang kanyang tira. Dahil dito naidikit nila ang score bago matapos ang unang first half. Sinabi ni Reo na ang kanilang grupo ang mananalo sa labang ito. Kailangan lang nilang baguhin ang kanilang posisyon at depensa. Nag-iisip naman si Isagi kung paano niya lalampasan ang limit ng kanyang abilidad. Dahil karamihan sa kanyang mga kagrupo ay nag-evolve na. Nagsimula na ang second half. Ipinasa nila ang bola kay Gagamaru. Ngunit napabilis siya ng takbo at nalampasan ang bola. Kaya tumira na lang siya ng scorpion kick. Subalit na depensahan ito ni Tsurugi. Napunta naman ang bola kay Chigiri. Alam niya na hindi niya matatalo si Tsurugi sa pabilisan, ngunit sa malayong distansya ay hindi ito aabot sa kanya. Tinanong ni Tsurugi kung sino ang kanyang pinapasahan dahil wala naman siyang kagrupo sa kanilang unahan. Sinabi ni Chigiri na ipinasa niya ang bola sa kanyang sarili. Mas bumibilis kasi ang takbo ni Chigiri kung mas malayo ang distansya. Inabutan niya ang bola at nilampasan ang iba pang nakadepensa. Tabla na ngayon ang laban at maraming oras pa ang natitira. Si Reo na ang may dala ng bola. Nagtataka siya kung bakit nagagawang makipagsabayan sa kanila ng pinakamahinang grupo. Ang matindi pa rito ay kulang pa sila ng isang player. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang manalo ang kalaban. Dahil may gusto pa siyang patunayan sa kanyang mga magulang. Ngunit matindi ang pagbantay sa kanya ni Reichi. Wala rin siyang mapasahan dahil bantay sarado rin ang dalawang pinakamahusay niyang kakampi. Isa pa ay nakabantay rin sa kanyang likod si Isagi at nag-aabang na siya ay magkamali. Napansin ni Nagi na kinakabahan na si Reo. Kaya lumapit siya sa kanya upang i-rescue. Nagulat si Isagi sa ginawa ni Nagi. Dahil ito ang unang pagkakataon na siya ang gumawa ng inisyatibo. Matatandaan na wala naman siyang hilig sa sports, ngunit nang maramdaman niya na maaari silang matalo, ay parang nagising ang kanyang diwa. Nagulat rin si Igarashi dahil sa husay niyang mag-dribble. Hinarangan siya ni Imamura, ngunit ipinasa niya ang bola kay Tsurugi. Sinabi ni Nagi na ibalik ulit ito sa kanya. Nagtataka naman si Tsurugi dahil ito ang unang pagkakataon na humingi siya sa kanya ng pasa. Kaya pinagbigyan na niya ito. Nakuha ni Nagi ang bola, ngunit alanganin ang kanyang pwesto. Inaakala nila na ipapasa niya ang bola, ngunit nagawa pa rin niyang makagawa ng pambihirang puntos. Dahil dito ahead na naman ang Team B, at ang matindi pa rito ay nag-evolve na rin si Nagi. Kaya mas nanganganib na ngayon ang Team C. 15 minuto na lang ang natitira sa oras, kaya kailangan na nilang maka-score agad. Sinabi ni Kunigami na mas kailangan nilang dumipensa, dahil kulang sila sa miyembro, at siguradong matatalo sila kung makaka-score pa ulit ang kalaban. Ngunit nagalit si Reichi, at sinabing mas matatalo sila kung hindi sila gagawa ng paraan na makapuntos. Iniisip naman ni Isagi kung ano pa ang kailangan niyang gawin upang mag-improve ang kanyang awareness. Nakita niya na ipinasa ni Bashira ang bola kay Chigiri. Katulad rin kanina ay ginamit ni Chigiri ang kanyang long distance run upang iwan si Tsurugi. Sinipa niya ang bola ng malayo. Ngunit biglang lumabas si Nagi at sinabing siya na ang bahala sa bola. Mabuti na lang at humarang si Isagi. Sinabi ni Isagi na bagamat hindi pa rin evolve ang kanyang skill, ay kaya naman niyang makita kung saan nakapwesto ang lahat at suportahan ang weak point kung saan maaaring may kumuha sa bola. Ibinalik niya kay Chigiri ang bola. Pinasok ni Chigiri ang depensa, at pinuntirya ang upper corner. Nadepensahan ito ng goalkeeper, ngunit tumalbog ang bola kay Gagamaru. Itinira rin niya ito agad at nadepensahan naman ito ni Reo. Kasunod nito ay tumalbog naman ang bola kay Kunigami, kung saan nasa perpektong distansya siya ng kanyang paboritong tira. Kaya nang sinipa niya ang bola, ay hindi na nila ito nadepensahan. Tabla na ulit ang laban. Nagulat si Isagi dahil ang lahat ng nangyari ay nasa kanyang prediksyon. Simula sa pagpasa ng bola ni Bashira, hanggang sa dulo kung saan nakapunto si Kunigami. Napagtanto niyang dahil sa kanyang awareness ay nakakarkula niya ang gagawin ng mga tao sa paligid dahil sa galaw at direksyon ng bola. Para bang nagkaroon siya ng kapangyarihang makita ang mga maaaring mangyari sa hinaharap. Tuwang-tuwa ang buong grupo maliban lang kay Kuon. Iniisip niya kung tama pa ba ang kanyang desisyon. Hindi naman kasi siya likas na masamang tao. Nagsimula lang ito nang mapagtanto niya na iniwan na siya ng kanyang mga kagrupo. Tanggap na kasi ng kanyang mga dating kagrupo na hindi sila mahusay at binitawan na nila ang kanilang pangarap na makapasok sa nationals. Si Kuon na lang ang kumakapit dito.
Kaya simula noon ay mag-isa na lang siyang lumalaban at hindi na umaasa sa iba. Isang araw ay inimbitahan siya sa Blue Lock. Ngayong nandito na siya ay naguguluhan ito. Nagtataka siya kung bakit hindi pa rin sumusuko ang kanyang mga kagrupo. Kahit nakulang sila sa miyembro, ay hindi pa rin sila nawawalan ng puso at patuloy pa rin na lumalaban. Ang matindi pa rito ay patuloy din silang lumalakas at humuhusay. Sinabi ni Chigiri na pipigilan niya si Tsurugi. Ngunit sinipa ng malayo ni Tsurugi ang bola. Nakita niya kasi na tumatakbo si Nagi. Sinabi ni Isagi na pipigilan niya ito. Nakita kasi niya na kung makakapwesto siya sa harapan ni Nagi ay mapipilitan na itong ipasa ang bola. Sapat na ito upang makahabol ang kanyang mga kagrupo at makabuo ng depensa. Ngunit diniplek ni Nagi ang bola gamit ang kanyang likod upang hindi na makaharap si Isagi at agad na makalapit sa goal. Sinubukan siyang pigilan ni Lemon, ngunit nakapwesto na si Nagi. Nagulat na lang silang lahat ng kinapitan siya ni Kuon. Dahil dito nakakuha si Kuon ng intentional foul at binigyan ng red card. Ang ibig sabihin ng red card ay ejected na siya sa laban. Nagalit naman si Reo at agad na lumapit kay Nagi. Pinigilan siya ni Tsurugi at pinakalma dahil baka matanggal din siya sa laban. Tinanong ni Isagi kung anong ginawa ni Kuon. Sinabi ni Kuon na ginawa niya ito para sa kanyang katahimikan. Dahil naranasan rin niyang mangarap at magsumikap, ngunit iniwan lang siya sa ere ng kanyang mga kagrupo. Sinabi ni Igarashi na pareho na sila ng score ni Kunigami, at dahil sa red card na kanyang nakuha ay abante si Kunigami sa kanya. Ibig sabihin nito ay matatanggal na rin siya kapag sila ay natalo. Sinabi ni Kuon na alam niya ito, kaya kailangan nilang manalo. Dahil gusto pa niyang maging pinakamagaling na striker sa mundo. Sinabi ni Isagi na hindi rin siya papayag na matapos na lang dito ang kanilang istorya. Sinabi ni Reo na durugin na nila ang kalaban. Dahil 3 minuto na lang ang natitirang oras, at ang kailangan na lang nilang gawin ay maipasok ang bola. May free kick sila ngayon, kaya binabantayan nila ng matindi ang dalawa. Alam kasi nila na ipapasa ito ni Reo sa isa sa kanila. Ngunit sinabi ni Lemon na nasa loob sila ng Blue Lock, kaya hindi ito ipapasa ni Reo. Ganun na nga ang nangyari. Mabuti na lang at nakahanda si Lemon. Ngunit nakapasok si Tsurugi sa depensa at mabilis na sinipa ang bola. Mabuti na lang at nadepensahan ito ni Reichi. Subalit tumalbog ang bola papunta kay Nagi. Alam nilang yari na sila kung hindi siya mapipigilan, kaya 3 na silang dumipensa. Ngunit magulang ito at pinalobo ang bola. Mabuti na lang at inabot pa ito ni Gagamaru. Nakuha ni Isagi ang bola kaya napasigaw si Kuon. Ito ang huling tsansa ng Team C. Alam niyang hindi magiging madali na makalapit sa goal ng kalaban. Mabuti na lang at nakasuporta ang kanyang mga kagrupo. Pinagpasa-pasahan nila ang bola hanggang sa makatagos sa depensa ng kalaban. Sinabi ni Kuon na naiintindihan na niya kung bakit gumalaw ng kusa ang kanyang katawan. Ito ay dahil naramdaman niya na ang grupong kanyang pinapangarap ay nasa harap na niya ngayon. May 2 humarang kay Isagi, kaya ipinasa niya ang bola kay Kunigami. Ngunit nasundot ito ni Tsurugi. Papunta na ang bola sa sideline. Mabuti na lang at mataas pa ang stamina ni Reichi. Inabutan niya ang bola at ipinasa kay Bashira. Sinabi ni Reo na dumepensa ang lahat dahil sumusugod na ang buong Team C. Nakita ni Isagi ang posisyon na walang depensa, kaya pumunta siya rito. Nakita ni Bashira ang intensyon ni Isagi at ipinasa sa kanya ang bola. Subalit naramdaman ni Isagi na magkakaroon siya ng problema. Dahil sa oras na tumigil siya at kunin ang pasa, ay maaabutan siya ni Nagi at makakapwesto agad sa depensa. Ang matindi pa rito ay baka masungkit pa niya ang bola bago pa niya makuha. Ang goal na nakita niya kanina ay unti-unti nang naglalaho. Ngunit naalala ni Isagi na hindi lang ang awareness ang meron siya. Hindi na niya kailangang sambutin ang bola. Dahil bago pa siya pumasok sa Blue Lock ay palagi na niyang ginagamit ang kanyang direct shot. Natapos na ang laban. Dahil sa score ni Isagi ay nakaligtas ang kanilang grupo sa elimination. Tuwang-tuwa ang buong Team C. Habang sila Reo ay hindi naman makapaniwala na tinalo sila ng pinakamahinang grupo. Natutuwa rin si Kuon. Nilapitan siya ni Kunigami at sinabing sumama sa kanila. Ngunit pinigilan siya ni Reichi at sinuntok si Kuon. Sinabi niyang salamat ngunit kabayaran ito sa mga kalokohan niyang ginawa. Hindi rin kasi sila mananalo kung hindi nagsakripisyo si Kuon. Dahil dito nagkapatawaran na ang buong grupo at mukhang mas tumibay pa ang kanilang samahan. Kinagabihan ay nagpasalamat si Isagi sa pasa ni Bashira. Sinabi niyang hindi siya makakapuntos kung hindi dahil sa kanya. Sinabi ni Bashira na maliit lang na bagay,
At ang mas mahalaga ay nag-evolve na rin ang kanyang skill. Sinabi ni Isagi na hindi pa niya ito perpekto, ngunit simula na ito ng kanyang pagiging tunay na striker. Kalaunan ay narinig nila ang mga players na palabas sa pasilidad. Lahat sila ay nalulungkot dahil natapos na ang kanilang pangarap na mapasama sa national team ng Japan. Natigilan silang dalawa ni Bashira. Dahil ang kanilang pagkapanalo ay nagresulta sa kabiguan ng pangarap ng iba. Ngunit hindi siya nalungkot. Bagkus ay mas nabuo pa ang kanyang resolusyon na paghusayin ang sarili. Nakita rin nila si Nico. Siya ang naiwan sa kanilang grupo dahil siya ang may pinakamataas ang puntos. Sinabi niyang babawi siya kay Isagi sa susunod nilang paghaharap. Sinabi ni Isagi na malabong mangyari ito dahil hindi siya magpapatalo. Kinabukasan ay kinausap sila ni Coach Ego. Sinabi niya na bago magsimula ang kasunod na task ay kailangan muna nilang ikondisyon ang kanilang mga katawan. Sa panahong ito ay hindi muna sila makakakita ng bola. Nagalit sila Reichi at tinanong kung bakit. Sinabi ni Coach Ego na kailangan muna nilang sanayin ang kanilang sarili upang makasurvive sa kasunod na task. Dahil sila ang pinakamahinang grupo sa Blue Lock. Dahil sa kagustuhan ng grupo na makasurvive sa kasunod na eliminasyon ay napilitan na silang magsanay. Nagtuloy-tuloy ito sa loob ng 10 araw. Sinabi ng announcement na magsisimula na ang kanilang kasunod na task at pinapupunta na silang lahat sa basement. Excited na silang lahat dahil makakakita na sila ulit ng bola. Nagkita-kita na ang mga players sa isang lugar. Sinabi ni Coach Ego na kung mapapansin nyo ay walang ibang players dito na below 200 ang ranking. Ang lahat ng mga players dito ay mula lang sa Building 5. Ito ay dahil wala ng iba pang grupo sa pasilidad na ito. Kasinungalingan lang na marami pang players na mataas ang rankings upang isipin nyo na mahina kayong lahat. Ito ay upang ma-challenge kayo na higitan ang inyong limitasyon. Sinabi ni Coach Ego na sa susunod na seleksyon ay kailangan nilang pumasok ng mag-isa. Nagsama-sama muli ang Team C at nangako na magkikita silang lahat sa dulo ng task na ito. Habang nag-uusap-usap ang lahat kung sino ang unang papasok ay sinipa ni Rin ang bola. Kasunod nito ay sinipa niya ang isa pang bola at tinamaan nito ang unang bola. Napakahusay ng kanyang presisyon, kaya nagtataka sila kung sino siya at bakit pamilyar ang kanyang pangalan. Siya ang unang pumasok sa task at sinipa niya pala ang bola upang mag-warm up. Pumasok na rin si Isagi at nakakita siya ng isang holographic defender sa loob. May bola na dumating sa kanya at may bilog na kulay pulang lumabas. Sa lugar lang na ito siya maaring tumira at unti-unti itong lumiliit. Ngunit dahil sa pagmamadali ay bigla na lang niyang sinipa ang bola. Na-realize niya na ito na ang kasunod na task. Kaya pinaghandaan na niya ang kasunod niyang tira at nakakuha siya ng goal. Kasunod nito ay may lumabas na countdown kung saan kailangan niyang makagawa ng 100 puntos. Noong una ay madali lang ang challenge dahil nagre-reset ang oras sa tuwing makakagawa siya ng puntos. Ngunit nang pumasok na ang ikalawang level ay hindi na ito nag-reset. Kailangan na niya ngayong mabuo ang 100 puntos sa loob ng natitirang oras. Kalaunan ay natapos rin niya ang task. Pumasok siya sa kasunod na pinto kung saan nakita niya ang mga nakapasang players na naghihintay. Maya-maya pa ay dumating na rin si Bashira. Sinabi ni Coach Ego na sa kasunod na task ay kailangan nilang bumuo ng grupo na may 3 miyembro. Sinabi ni Bashira na hintayin nila si Chigiri at Kunigami. At kung sino ang mauna sa kanilang dalawa ang siyang kukunin nilang kagrupo. Lumapit si Nagi kay Isagi at inimbitahan siyang sumali sa grupo nila ni Reo. Nagtataka naman si Reo kung bakit. Sinabi ni Nagi na si Isagi ang dahilan kung bakit sila natalo, kaya exciting kung makakalaro nila ito. Ngunit tinanggihan sila ni Isagi at sinabing kagrupo na niya si Bashira. Sinabi ni Nagi na kung ito ang sitwasyon ay sasali na lang siya sa kanila. Nagulat si Reo dahil hindi niya inisip na iwanan siya ni Nagi. Ngunit wala na siyang nagawa nang makitang seryoso si Nagi. Na kay Isagi na ngayon ang desisyon. Gusto man niyang hintayin ang mga kaibigan ay alam niya na malaki ang maitutulong ni Nagi upang masiguro na mananalo sila sa kasunod na task. Kaya pumayag na siya at pumasok na silang 3 sa kasunod na challenge. Sa loob ay nakita nila ang rank 3 na si Aoshi Tokimitsu, ang rank 2 na si Ryu Jubei, at ang rank 1 player na si Rin Itoshi. Silang 3 ay nasa isang grupo kaya kumpiyansa sila na walang makakatalo sa kanila. Kalaunan ay natapos na rin si Kunigami. Sinabi niya na parang si Chigiri lang ang nakita niya na mula sa kanilang grupo. Sinabi ni Chigiri na nagtanong siya kanina at nalaman niyang bumuo ng grupo sila Isagi at Bashira. Sumali sa kanila si Nagi at pumasok na sila sa loob. Sinabi ni Kunigami na iniwan na nila tayo.
Nagalit ang dalawa at bumuo na rin ng kanilang grupo. Sinabi ni Coach Ego na ang pangatlong challenge ay tatluhan at kung sino ang unang makakagawa ng 5 puntos ang mananalo. Ang mananalong grupo ay maaaring kumuha ng isang player mula sa natalong grupo. Dahil ang kasunod na laban ay 4-on-4 hanggang sa maging 5-on-5. Kung sakali namang matalo ang isang grupo at mabawasan ng miyembro ay maaari pa rin silang lumaban. Ngunit kung patuloy silang matatalo at hindi na makabuo ng grupo ay matatanggal na siya sa Blue Lock. Ibinigay na ni Coach Ego ang kanilang totoong ranking. Sinabi rin niya na malaya silang pumili ng kalaban basta't kailangan lang din pumayag ng mga ito. Sinabi ni rin na hindi ito mahalaga dahil kaya niyang talunin ang sino man. Pumasok lang siya rito upang dayain ang sistema at mabilis na makapasok sa Japan national team. Dahil sa kanyang sinabi ay nabuhayan ng dugo si Isagi. Humingi siya ng paumanhin kila Bashira. Dahil alam niyang delikado ang kanyang gagawin, ngunit sinasabi ng kanyang damdamin na kailangan niyang talunin si Rin. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.